Mga sikreto na kailangan nyong malaman upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Mga kamamay, maaari po yung mangyari. Yung tipong palagi kanyang iniisip. Yung tipong kahit may ginagawa siya, nagtatrabaho siya, busy siya, at kung ano pa mang ginagawa niya, hindi maaaring hindi ka sasagi sa kanyang isipan. Alam kong gusto niyo to mga kamamay, at sa video ito, yan ang ating pag-uusapan, yan ang aking i-share sa inyo. Kaya mga kamamay, lagi kong hinihiling. Wala naman po itong bayad. Kung gusto nyo yung aking mga ginagawang mga video tungkol sa inyong mga buhay, pag-ibig, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. So kapag nag-comment ka dito mga kamamay, maaaring maging magkaibigan tayo, maaaring maging part ka ng buhay ko. Gusto rin kasi kitang makilala, gusto rin kasi kitang, alam mo yun, makausap. Ang hirap naman kasi minsan kapag alam niyo yung feeling na may relasyon kayo, tapos sa kanya lang nakafocus ang oras ninyo, tapos biglang nag-away kayo, ang hirap wala kang mahingahan, hindi mo alam kung anong dapat gawin. Minsan, mga mali-mali na palang bagay ang nagagawa mo sa inyong relasyon, kaya pala ikaw ay, alam mo yun, palagi kang nagdudusa, palagi kang nasasaktan, palagi kang umiiyak. So, sa tulong ng mga videong ganito mga kamamay, natuturuan ka ng tamang direksyon, ng tamang hakbang kung anong dapat gawin. Kaya mag-comment ka dito para sa ganoon, ma-recognize din kita. Kung nagawa nyo na yun mga kamamay, huwag natin ito masyadong patagalin. Simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba? Yung mga bagay at sikreto na kailangan nyong gawin upang sa ganoon, palagi kang sumagi sa isipan ng isang lalaki. So number 1, maging masaya at fulfilled kahit wala siya. Ito lagi sinasabi ko sa inyo mga kamamay Dapat kahit kayo ay nasa labas ng inyong relasyon, for example, nandyan yung mga kaibigan na ninyo, kailangan ini-entertain nyo yan. Hindi palaging ang hinahanap nyo at gusto nyo makasama is yung partner ninyo, yung mga jowa ninyo, yung mga boyfriend ninyo. Huwag nyo sasanayin ang sarili ninyo ng ganyan. Hindi lang po sa kanya umiikot ang inyong mundo. May mga kaibigan kayo, may mga mahal kayo sa buhay, may mga taong nangangailangan din ng inyong atensyon. Bigyan mo rin sila ng oras. Sabihin na natin, mas malaki ang oras mo sa mahal mo sa buhay na, alam mo, yung sa partner mo. Sabihin natin ganyan. Malaki yung oras mo dyan. Sabihin na natin 80%. Pero yung natitirang 20%, ilaan mo din sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kamamay, bakit pa? Nandiyan na ang partner ko Nandiyan na ang jowa ko di ba dapat niya 100% nasa kanya yung oras ko? Mali po yun mga kamamay. Kasi po, darating ang panahon, darating ang araw, kakailanganin mo rin ang atensyon ng mga tao sa labas ng inyong relasyon, especially yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga kaibigan ninyo. At kung gusto mo na ikaw palaging isipin ng isang lalaki, bigyan mo ng oras ang mga tao sa labas ng inyong relasyon. Paano ko ba masasabi na napakahalaga nito? Dahil po sa mga panahon na kayo ay minsan nakakatampuhan, hindi naman po may iwasan yan. Nag-aaway, o kaya naman, alam mo namang maling-mali yung lalaki, pero pinagpapatuloy pa rin niya yung kanyang mga ginagawang bagay. So, dapat meron kang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring lapitan. Paano kung tinalikuran mo na yung mga yan? Tinakwil mo na yung mga magulang mo at pinagpalit mo dyan sa jowa mo, dyan sa asawa mo. Tapos biglang dumating yung time na hindi na maganda ang ginagawa ng asawa mo, di wala ka nang babalikan. Pero kung ikaw ay nakikita ng isang lalaki na nakikijamming ka pa rin kasama ang mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo kapag kayo ay magkagalit, kapag kayo ay may tampuhan, maiisip niya na dapat kanyang pahalagahan. Maiisip niya na dapat siya yung gumagawa nun at hindi yung iba. At maiisip din niya na baka merong ibang tao sa labas ng inyong relasyon ang maaaring magpasaya rin sa iyo at maiwan siya balang araw. Nandun yung takot mga kamamay. Binibigyan nyo ng takot ang isang lalaki na baka mahanap mo yung kaligayahan habang kayo ay may tampuhan. Kaya napakahalaga mga kamamay na bigyan nyo ng atensyon ang mga tao sa labas ng inyong relasyon. Para lagi kang isipin ng isang lalaki, isipin niya na, sino kaya kasama nun? Ba't kaya siya ngumingiti ng ganon? Bakit kahit wala ako? Ang saya niya. Di ba? Bakit ganon? Kahit magkaaway kami, iba yung saya niya Di ba? So mag-iisip ang isang lalaki. Kaya sinasabi ko sa inyo, napakahalaga na may oras ka sa mga mahal mo sa buhay sa labas ng inyong relasyon. So number 2, huwag na huwag kang titigil
na magpaganda. Yes, mga kamamay, sabi ko nga sa inyo, walang edad ang pag-aayos. Kahit senior ka na, ang dami kong nakikita niyan. Ang dami kong nakikita dyan ng mga senior na, pero kita mo naman, pag nakatalikod, akala mo mga ano lang 40s. Ang kikinis, ang gaganda ng mukha, nag-aayos, ang lilinis, ang babango. Okay? Tapos yung iba natin dyang mga 20s, okay, nainitan lang ng konti, nagamoy sibuyas na. Ano ba naman yan? Mga girls, nagsasabi sa inyo, i-improve nyo ang inyong sarili, especially your hygiene. I-improve ninyo ang inyong itsura, especially yung mga kilay ninyo. Yung iba dyan, kilay goals daw. Pag tinignan mo naman ang kilay, parang buntot ng butik eh. Ayusin nyo naman mga kamamay. Okay? Hindi naman masama na mag-ayos, pero tingnan nyo naman kung babagay sa inyo. Okay? May mga kaibigan din naman kayo. Okay? Sila yung mga talagang concern sa inyo. Tanong nyo, Bes, okay na ba yung kilay ko? Sumagot ka. Sabihin yung ganyan. Kung okay na at kung hindi, sasabihin din ng mga yan. Okay? So yung mga kaibigan nyo, sila yung mga sumasalamin kung ano kayo. Kaya kung ano man, yung kaibigan mo ngayon, nakasama mo ngayon, ganyan ka rin. Kaya hindi masama mga kamamay na magtanong kayo sa inyong mga kaibigan about sa inyong mga itsura. Kung paano ang tamang pag-aayos, di ba? Kaya makakatulong yun mga kamamay. Yung inyong pag-aayos pagdating sa isang lalaki upang lagi kanyang isipin. Kung nakikita ng isang lalaki na, teka lang, ito palang partner ko ang ganda ng katawan niya yun ah. Ang tagal kong nawala, galing lang ako ng abroad pero habang ako pala ay wala, nagsusumba, nagwo-workout, nagja-jogging, kaya yung kanilang mga puwet, ang gaganda, ang laki. Okay, tapos ang sexy pa. Tapos ang itsura, akala mo parang hindi tumatanda. Ganyan ang gusto ng isang lalaki. Para sa ganon, hindi ka maalis sa kanyang isipan. Di ba? Yung inyong mga asawa, ang inyong mga jowa, ang tagal sa abroad, pero bakit nung bumalik? Parang ayaw ka nang bigyan ng oras kasi nga, pinabayaan mo sarili mo. Sa halip na nasa kanya ang buong oras mo. Dahil ang tagal niya sa barko, ang tagal niya sa ibang bansa, hindi. Mas gusto pa niyang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigang lalaki. Yung pala pumupunta sa bars. Yung pala nagiinuman. Kasi ayaw kanyang kasama. Kasi nga, hindi mo inaayos sa sarili mo. Hindi ka nagsa-self-improve. Napakahalaga po niyan. Yung iba nga dyan, mga kamama, yung ibang mga girls natin, dahil matatalino na ngayon ng mga girls pag alam nilang uuwi ang kanilang mga partner galing sa ibang bansa, nagpapariband, nagpapawax, okay? Nagpapalagay ng magandang kilay. So, nagsa-self-improve sila, pinaghahandaan nila, at gusto nila, pag umuwi yung kanilang mga partner, sa kanila yung lahat ng atensyon. Dapat ganun kayo mga kamamay. Alagaan ang sarili, mag-ayos, magpaganda, wag yan ang titigilan ninyo. Okay? So next, i-delay mo minsan ang inyong mga reply. Yes, makakatulong din po ito mga kamamay. Especially sa inyong mga relasyon. Kung kayo man is bago pa lamang sa inyong relasyon, makakatulong po ito. Yung medyo late kayong magre-reply, yung medyo binibitin po ninyo ng konti, malamang sa malamang, talagang palagi kayong sasagi sa kanyang isipan. Especially kung nasa maganda na kayong topic, nasa climax part na kayo, bitinin niyo po. O i-delay nyo ng konti ang reply. Talagang iisipin kayo. Makikita nyo, pagbalik nyo, halimbawa, nawala kayo ng 30 minutes. Sadyain nyo pong mawala. Makikita nyo, yung mga send niya, yung mga tanong niya, makikita mo sunod-sunod. Dahil nga exciting siya, na muli kang mag-reply. Kukulitin ka niya ng kukulitin at palagi kanyang iisip-isipin kapag ganon. Sa lahat ng inyong conversation, ganyan ang gawin nyo. Okay? Sa lahat ng inyong conversation, ganyan ang gawin ninyo, bitinin ninyo mga kamamay, sigurado ako na ang isang lalaki ay hindi kayo mawawala sa kanyang isipan. So, i-delay nyo lang konti, paminsan-minsan, ang inyong mga reply. So, next, huwag kang maghahabol kahit na tinatakot ka niya. Yes, mga kamamay. Kung sakali man na kayo ay nagkahiwalay, okay, nagkatampuhan kayo or something na nagalit siya at iniwanan ka niya. Sinabi niya sa'yo na wala kang kwentang babae. Sinabi niya sa'yo na iiwanan ka na at hindi na siya babalik. Ang ginawa mo, hindi ka naghabol. Okay, ngayon, after a weeks, bumabalik siya sa'yo ngayon. Tapos ikaw, nagmamatigas ka, tinitiis mo siya. Hanggang sa tinatakot ka na niya. Sinasabi niya sa'yo na kapag hindi ka bumalik, hindi ka nakipag-ayos, sasabihin niya mga sekreto mo o yung mga itinatago mong bagay. Kapag ganyan mga kamamay, tinatakot kayo para lang kayo ay bumalik.
At kaya naman na bumabalik ang mga yan dahil may hinahanap lang sila na pansarili nilang kaligayahan, magmatigas kayo. Huwag nyo silang habulin. Sigurado ako darating ang panahon mga kamamay, lalambot ang mga yan. Sila na ang mawawalan ng sungay dahil sa kanilang pagmamatigas. Babalik ang mga yan at ipagpatuloy nyo lang palagi ang pag-improve ng inyong sarili, malamang sa paglipas ng panahon, ng araw, ng buwan, makikita mo, luluhod yung mga yan sa inyo. Iisip-isipin palagi kayo ng mga yan. Kaya kahit kayo ay tinatakot ng mga yan, wag na wag kayong maghahabol. Alright? So yun lang mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang palagi kayong isip-isipin ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin dito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.